kasing-kasing na bata. Yung nga ni sa Ginoo, suffer the little children. Let them come to me because the kingdom of heaven belong to such as this. Amen? So, dalay ko ng Ginoo niya na salamat Sister Maxine for the song. Okay? So, handa na po ba ang lahat sa pakikinig ng mga salita ng Diyos ngayong umaga? Okay, so magsisimula po tayo sa mensahe o sa pakikinig ng mensahe ng Diyos na Kanya pong inihanda para sa ating lahat. Atin po itong tatanggapin ng bukas ang isip at puso para po sa ating pong sa pagpapatibay po ng ating spiritual na buhay sa Panginoon. Lalo-lalo na po ngayong panahon, I know wala pong exempted sa bawat isa sa atin. We are all experiencing difficulties sa atong kinabuhi. So, nilunya na hindi po dapat tayo panghinaan ng loob dahil po ang Diyos ay nasa atin. Amen po ba? Okay, so, kaya po napapanahon ang mensahe po na Kanyang inihanda sa ating lahat ngayong umaga. So, to start with, may I request everyone to stand sa pagbibigay galang po sa pagbabasa ng Kanyang mga salita na makikita po natin sa Psalms chapter 9 verse 10. Kung mayroon po kayong mga Bibliang hawak, kindly open it. In Psalms chapter 9 verse 10, babasahin ko po ng malakas para sa ating lahat. The Word of God says in Psalms chapter 9 verse 10, "And they that know thy name will put their trust in thee. For thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee." Salamat sa Diyos sa pagbabasa ng Kanyang mga salita. Let us pray. Our Almighty Father, thank you, Lord God, sa iyo pong kagalakan na ibinahagi sa aming mga puso ngayong umaga. Thank you, Lord, sa mga awitin na papurit pagsamba na amin pong inihandog para sa iyo. Salamat, Lord, sa iyo pong presensya sa bawat isa sa amin. And as we study your word this morning, we ask for wisdom, for knowledge, understanding, Lord, mula sa iyo dahil po sa aming personal na kakayahan, hindi po namin ito maiintindihan. But through the guidance of the Holy Spirit, everything that you would like for us to know, maiintindihan at matatanggap po namin ng buong isip at puso. Lord, forgive us of our sins. All the glory and honor belongs to you. Through the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray all of these things. Amen. Magsipo po tayo. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay may titulong Dealing with Our Trust Issues. Again, ulitin ko po. Dealing with Our Trust Issues. Ang sermon focus po natin ay ang kwento po ng isang tao na mababasa natin dyan sa Aklat ng Mga Hukom. In the book of Judges, chapter 6, verses 1 to 13. So dyan po natin kukunin ang laman po ng ating mensahe na mula sa Panginoon ngayong umaga. Again, dealing with our trust issues. When tough times come, instead of looking at them as if God is punishing you, try to see them as God's gift of grace. Tandaan po natin ito. Sa mga panahon na tila baga inaharap natin ang pinakamahirap na oras sa panahon sa ating buhay, instead po na tingnan natin ito bilang parusa ng Diyos, dapat baliktad ang ating pananaw dito. Tingnan po natin ito bilang handog na biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Siguro maraming nakatutok sa magpakailanman na palabas kagabi tungkol po sa isang artista na si Andrew, nakalimutan ko po yung apelido, na kung saan ang kanya pong asawa ay nakaratay sa ospital for almost
8 months na. Okay? Isa po sa yung tumatak sa puso ko na sinabi niya. He prayed to God. Inihiling niya sa Panginoon na sabi niya, Lord, do not do this to me. Huwag mo po itong gawin sa akin. Kung napanood niyo po yan, siguro hindi niyo maiwasang tumulo ang inyong mga luha. Sa pinagdaanan niya, sa pinagdaanan ng kanyang pamilya, at sa pinagdadaanan niya ng kanyang asawa, na hanggang ngayon po nakaratay, comatose sa ospital. Trust issues are characterized by fear of betrayal, abandonment, or manipulation. And this fear is often triggered as a result of that negative experience. Kailan po nakaka-experience ang tao ng trust issues? Kapag po yung tao nakaranas na, kumbaga, ng betrayal. Kumbaga, meron kang pinagkatiwalaang tao, tapos bigla na lang siyang nawala sa panahon na kailangan mo siya. O kaya iniwan ka ng taong minamahal mo. O kaya minanipula ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. Kaya sa panahon na kung saan ma-encounter mo itong taong ito, parang ang hirap na magtiwala. Yan po yung tinatawag natin trust issue. Should I again believe on him? Meron pong isang farmer na kung saan inalagaan niya pong mabuti yung kanyang garden. Sino pa mga mag-uuma dito? So, siguro mararamdaman ninyo ang experience nitong farmer na to. He has a garden. Inalagaan niya mabuti. He groomed it. He maintained it. He worked hard for a month or year para tumubo po ng maayos yung mga tanim niya. Mula sa mga vegetables, hanggang sa mga prutas, pati po yung mga hayop niya. Inalagaan niya mabuti. But take note, after a year na kung saan panahon na ng pag-harvest, yung kanyang pong mga kapitbahay at ibang tao, shoot it down by force. Kinuha po ito. Kung ikaw po yung farmer, ano ang mararamdaman mo? Di ba makakaramdam ka ng galit? Pinaghirapan mo, iba ang kumuha. Gusto mong gumanti. Gusto mong sirain din yung kanilang buhay. Wasakin yung kanilang ari-arian. But this farmer doesn't have the ability to do that. Wala po siyang kapasidad. He is powerless. Ang Israel po ay nakaranas ng 7 taong kahirapan. The Jews suffered an annual rage of their harvest from the hands of the Midianites and its cohorts. Mababasa po natin dyan doon sa sinabi ko kanina sa Judges chapter 1 verses 6 to 13. Kwento po yan ng paghihirap at pagdurusa ng bansang Israel. Again, sasabihin ko ulit ito. 7 taon nakaranas sila ng paghihirap. Yung kanilang mga kalabang bansa, taon-taon pumupunta sa kanilang lugar para kunin lahat ng kanilang mga pinahirapan. Ang kanilang mga tanim, ang kanilang mga hayop, lahat po ng bagay, pati ang kanilang mga ari-arian. Yan po ang kinuha. Hindi lang ng mga Midianites na kilalang kalaban nila, pati po yung iba pang mga tribo na nakapalibot sa kanila. Take note, sa panahon na to, hindi lang po Israel ang nasa syudad ng Kinaan. Hindi lang po sila. May mga kapitbahay din sila. Sa panahon na to, hindi pa po ito bansa. Ito po yung tinatawag natin sa kasaysayan ng mga city-states. Israel, Jebusites, Canaanites, Amorites, Midianites. Lahat po ng mga bansang yan, lahat nakatutok sa Israel. Kung kailan sila magkakaroon ng pagkakataon na sakupin ito. Kasi meron po silang alam tungkol sa Israel. May takot po sila na kung gagawin nilang sakupin ng Israel, alam po nilang kasaysayan kung paano protektahan ng Diyos ang bansang Israel. Palabas po ng Ehipto. So kung ikaw, magdadalawang isip ka ng sakupin ito. But, something happened. About the time na kung saan, nasa panahon po ng kasaganahan at kapayapaan ng bansang Israel, for 7 years, God allowed the Midianites and its company to ravage the so-called land of sweet and honey. Yung Kanaan po, di ba yung promised land ng Diyos, sabi kay Moses, lead my people out of Egypt and bring them to the promised land, the land of sweet and honey. Ibig sabihin yan, lahat ng pangailangan nasa land na yun. Okay? 7 taon, paulit-ulit,
kinukuha, niraransak ng Midianites at ng iba pang mga tinatawag nating hidden nations ang Israel. Now, about the time of the 8th Midianite plan of invasion, sa ika-8 taon, may nangyari. God called a farmer from the tribe of Manasseh named Gideon to become the deliverer of his people. Again 7 taon ng paulit-ulit ng pananalanta sa Israel. Sa ika-8 taon, na plano sanang salantayin uli ng Midianites. Kumilos ang Panginoon, may tinawag siyang tao. Sino ang tinawag niya? Si Gideon. Now, ano ang trivia about kay Gideon? Unang-una, si Gideon po nag-start ng kanyang karera, ng kanyang career, according sa Bible, bilang isang coward na tao. Takot, duwag. Bakit po? Kasi sa 7 taon na yun, wala rin siya ginawa. Kasama siya ng ibang Israelites na kapag pupunta na o parating ng mga Midianites, magtatakbuhan na papunta sa mga bukid, magtatago na sa mga kuweba. Isa po siya doon. Pangalawa, naging isang conqueror siya. So sa madaling salita, from being a coward, naging conqueror. Yung kwento po niya yan, babasahin ko dyan po sa chapter 6 and chapter 7 ng Judges. So reading the entire book of Judges, isa po ang mapapansin natin. Majority na nasulat sa aklat ng mga Judges tungkol sa ginawa ni Gideon. Take note ha, I think 100 verses narrative about kay Gideon. So sa madaling salita, maraming space na kinento sa Book of Judges tungkol kay Gideon compare sa iba pang mga judges. Kasi hindi naman po siya naging judge sa Israel. Nandyan si Samson, di ba? Nandyan si Deborah. Pero among these judges, siya ang binigyan ng maraming kwento ng Panginoon sa aklat. Bakit kaya? Well, we will learn about that. Gideon is the only judge whose personal struggles with his faith are recorded in the Book of Judges. Ano po? Siya lang po yung naging judge ng Israel kung saan yung personal experience niya tungkol sa trust issue ang na-record sa Book of Judges. Si Samson hindi naman tungkol sa faith niya. Tungkol po sa kanyang complacency. Dahil po sa kanyang taglay na kapangyarihan, okay, nakalimot siya sa Panginoon. Iba rin yung kwento kay Deborah sa kanyang victory. How he led the people of Israelites against its enemies. Pero yung kay Gideon po, ang tinala dito, tungkol po sa kanyang personal struggle, sa kanyang faith, sa kanyang trust issue, about the Lord. Gideon is a great encouragement to people. Bakit po? Unang-una, encouragement siya sa lahat ng tao, lalong-lalo na po sa ating mga Kristiyano, lalong-lalo na doon sa mga individual na napakahirap tanggapin ang kanilang mga sarili. Okay? May mga tao kasi na mahirap tanggapin kung ano sila. Diba? We are looking in ourselves different on how God sees us. Si Gideon rin po ay isang encouragement sa mga tao na mahirap maniwala na ang Diyos ay mayroong kayang gawin sa atin. Siya rin po ay isang encouragement sa mga tao na mahirap maniwala na ang Diyos ay may kayang gawin kasama natin. Tatlo po yan ha, encouragement po siya sa mga tao na mayroong maliit na pagtitiwala sa sarili. Encouragement po siya sa mga tao na hindi naniniwala na ang Diyos ay may kayang gawin sa atin. At sa mga tao na may mahirap na pananampalataya o paniniwala na ang Diyos ay may kayang gawin kasama natin. Okay? So, before the Lord could use Gideon in His service, He had to deal with Gideon's 4 trust issue. So before pa po gamitin o magamit ang Panginoon, kasi syempre tinawag siya, ibig sabihin may purpose ang Diyos. Na sa 7 taon ng pagdurusa ng Israel, may tao siyang gagamitin para tumayo to save Israel. Pero before po yan mangyari, kinakailangan i-deal niya yung personal problem ni Gideon. Ano po yun? Yung 4 trust issues ni Gideon. Kasi mahirap kong gamitin ang tao sa gawain ng Panginoon kung unang-una, meron siyang problema sa sarili niya. Amen po ba? So, yun po ang dapat i-address ng Diyos. So, these doubts can be expressed in 4 questions. So, looking at chapter 6, verses 1 to 13, makikita natin dyan yung unang trust issue ni Gideon. Nag-deal sa Panginoon. Again, ang title natin, Dealing with
our trust issues. 4 trust issues, pero ngayon pong umaga, yung unang trust issue muna titingnan natin. So ano po ito? In Judges, chapter 6, verse 13. Basahin po natin kung meron po kayong mga Biblia. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles which our fathers told us? Saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Ngayon, ano yung unang trust issue? Yung doubts ni Gideon, nung tinawag siya ng Panginoon, Gideon, gagamitin kita para sa Israel. Siyempre, nakita ni Gideon, yung anghel na pinadala ng Diyos, na ginamit para tawagin siya, ang unang bagay na sumabi sa isip niya, ha? Siguro hindi siya nagtaka, hindi siya nagulat dahil anghel ang kaharap niya. Ang ikinagulat niya siguro, bakit ngayon lang? 7 years? 7 years naghirap ang Israel? 7 years niransak ng mga kalaban ng Israel? 7 years nagutom? 7 years nagtago sa mga kuweba? 7 years nagdusa? 7 years laging may kinatatakutan? 7 years ngano karoon lang? Yan ang sumagi sa isip ni Gideon. Ibig sabihin, ano yung first trust issue niya? Does God really cares about us? Yan ang trust issue niya. Talaga bang ang Diyos nag-take-care sa amin? Ilagay po natin ngayon yung konteksto ng sinabi ni Gideon. Does God care for us? Gaano ba katagal ang pinagdaraanan mong problema? Gaano ba katagal ang pinagdaraanan mo ngayon na kabigatan sa buhay? How many years? Siguro more than 7 years. More than 10 years. Diba? Sabi ni Gideon, 7 years, Lord? Does God really cares for us? Talaga ba nag-care ka sa amin? Kasi kung nag-care ka sa amin, nung una kang paglusob ng mga Israelites, nandiyan ka na. Diba? God called Gideon and appeared to him in a place where he was hiding. Saan po pa siya tago? In verse 12 ng chapter 6 ng Judges, makikita natin kung saan nagtago si Gideon. Every time po kasi, alam ng mga Israelites, di ba nagtatanim sila, nag-alaga ng hayop. Siguro mga pag-end na ng year, siguro mga October, November, alam na nila na parating ng Midianites. Nandiyan na naman sila, nandiyan na naman sila. So dahan-dahan na silang maghahakot kung ano yung kaya nilang dalhin, saan silang pupunta, sa mga bukid, sa mga bundok, sa mga strongholds, sa mga kuweba. Si Gideon, nagtago siya doon sa ilalim ng press wine. Yung hindi makikita para hindi makuha yung attention ng Midianites. Secretly, doon siya nagtatago. Kisa mga umadere, di ba pag muamit at palay, di ba pag ani na to, tapos sa Bicol kasi, basbasin natin yan, pupukin, di ba? Pagkatapos yan, yung lahat ng palay, ilalagay natin sa loob, kahit papahanginan. Titito pa nga tayo, para lumakas yung hangin. Bakit? Para yung palay, luminis, matanggal lahat yung mga chops. Diba? Pero si Gideon, hindi niya ginagawa yun sa labas. Bakit? Pagdating ng Midianites, sigurado kukunin lahat yun. So ang ginagawa niya, dadalhin niya lahat yun doon sa press wine. Doon niya lalaglagin yung mga palay. Pero take note, paano niya gagawin yung walang hangin? Diba? Sobrang pagdurusa, for 7 years yun ang ginagawa ni Gideon. Diba? Kaya nang nag-appear si God through the angel, sabi niya, Gideon, okay, I am calling you. You will be leading the nation of Israel against your enemy. Ano? What was his response? His response was a bit of dismay and frustration against God. Bakit? Ang tagal tumugon ng Diyos. Kaya natanong niya, does God really cares about us? Yan, pues, kung titingnan natin, nasagot mismo niya doon sa sinabi. Di ba sabi niya, yung bilang tugon, yung sinabi ng angel, hello, Gideon, man of great Lord. Okay? Gagamitin kita. Ano sabi niya? Ha? You'll be using me? Pero Panginoon, does you really care about us? Tulad ng ginawa mo doon sa mga lolo na lolo namin, yung niligtas mo sila doon sa Egypt, bakit ngayon hindi namin experience? Take note ha, doon pa lang sa sinabi niya doon sa
concern to the Israelites. Ito rin po yung mga proof na sinasabi niya doon sa mga anak ng Diyos, sa mga tao ngayong panahon na kung saan nagkakaroon ng trust issue kay God. Di ba? I-remember natin, ano ba yung ginawa ng Panginoon sa'yo? Yun lang naman dapat magkaroon tayo ng malinaw na recollection kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin sa mga nagdaan na panahon. Before natin i-question si God, does you really care for us? Kasi hindi dapat natin tinatanong yan. In fact, ang Panginoon Diyos, wala siyang dapat isagot doon sa question na yun. Hindi siya compelled na sagutin yun. Because we know exactly that God cares for us. Di ba? Ano yun? God saved them from Egypt. Unang proof yan. God provided their needs. Palabas sa Egypt while they are traveling in the wilderness. Di ba? Sa gabi, binibigyan sila ng Panginoon ng pillar of fire para hindi sila maligaw sa dilim. Sa tanghali, binibigyan sila ng pillar of clouds para hindi sila mainitan. God gave them dwellings. God sustained and protected them. Kapag nagugutom, nagpapaula ng mana mula sa langit. Kapag nauuhaw, nagbibigay ng mga oasis doon sa mga doon sa disyerto. Ngayon, binigyan pa sila ng lupa na pinangako ng Diyos sa kanila. So, ngayon ang question, does God really care for them? Ang Diyos ba ay talagang nagkikare para sa atin? Ano ba ang dahilan kung bakit nagdusa ang Israel for 7 years sa kami ng Midianites? Ano po? Judges chapter 6 verse 1. And the children of Israel did evil in the sight of God. Israel did evil in the sight of God. Sino ang sisisihin ni Gideon? Lord, bakit kailan lang 7 years? Nagkaya ka ba talaga sa amin? Kung sa tao ka, sasabihin siguro, kukutungan niya si Gideon, uy, gumising ka. Sino ang naghatid ng kahirapan sa bansa mo? Sa sarili ninyo? Who is the culprit of their own misery? Sino ba ang culprit ng mga misery natin minsan? Ng mga kabiguan natin sa buhay? Ng kabigatan natin? Ang Diyos ba? Tapos may question natin, does God really care for us? No. Sabi dito, the Israelites did evil to God. Ano po yung evil? The Israel forgot about God and everything about God. Kinalimutan nila ang Diyos. Di ba? Kasi kung hindi pa nag-appear ang Diyos sa kanila, bakit pa mag-a-appear si Gideon? Bakit kinakailangan pa yung tawagan si Gideon? Forever na lang pabayaan niyang maghirap, magdusa ang Israel. Pero hindi Hindi niya matiis. Ganun niya ka-appear, ganun niya kalab yung kanyang mga anak. Nasa likod ng pagdurusa, kahit nakalimot na sila, naghahanap pa rin siya ng paraan para kalabitin ang kanyang anak. Kunin yung attention. Sabihin, alam mo ba kung bakit nangyayari yan sa'yo? So meaning to say, God wanted to get their attention. While the difficulties, the trials and testing sa buhay nila dumating, kasi something is wrong with them. Alam niyo po ba na yung high school ako, hindi sa pagmamayabang, lagi po akong first section. Huwag nga saling elementary kasi sa bukid man ako, always first section kasi isa man ang section. Pero high school po, first section. Pero among sa first section, laging ako lang po yung pinapatawag ng principal. Hinuhuli ng school administrator. Hinuhuli ng guard. Bakit po? Kasi among sa first section, ang lagi kong kasama yung mga nasa second at sa last section. Kasama saan? Dudumihan namin yung mga walls ng eskwelahan. Pataasan kami ng sipa. Diba? One time, nag-contest kami. O sige, isang mga taas ng sipa. Bagong pintura ang wall. So, sipa kung gusto na ako kauban. Sipa na ko na ikaduha. Kalima. Mura ikaunon ko. Ako na sipa. Pag sipa na ako, yes. Pagsat ko sa floor, may humawak sa kwelyo ko. Ang principal. Ikaw na po, ganun ba yan? Okay. Patawag sa principal. Sa loob ng klase, lagi akong pinapatayo ng teacher. Squat. Kasi ang daldal ko po sa loob ng classroom kahit nagkaklase. Kaya ako palagi nakakatanggap po ako ng pagtapo ng erase the board. Batuhin kita ng erase the board. O diba? O kaya paluin kita ng scrub the floor. O sabit kita sa blood ceremony.
gawin. Kaya nakatanggap ako ng pagbato ng eraser, pero hindi na kuya pwede gawin ngayon. Kundi 163. Okay? So ano po ang ginawa ng Diyos para kunin yung atensyon ng Israel? Because He cares for them. Yun po yung sagot sa first trust issue ni Gideon. Does God really cares for us? Yes. And He wanted to tell Israelites something is wrong with them. So therefore, naghanap ang Diyos ng paraan para kunin ang atensyon nila. Ano yung ginawa ng Diyos? Una, to get their attention, God uses tough times. God uses tough times. Kadalasan, nagtatanong tayo, bakit nakasadlak tayo sa paghihirap ngayon sa pagdurusa? So, question natin, baka something is wrong. Maybe God is calling my attention. Maybe God is calling my attention. Sabi ng Israel, sabi ni Gideon, bakit mo ginagawa yung Panginoon? Well, I am telling you, I am doing this because I just wanted to call your attention na merong problema sa inyo. Hindi yan ang gusto ko na klase ng buhay na tahakin ninyo. Pero, tinatahak ninyo. Kaya kinakailangan gumawa ako ng paraan para malaman ninyo na mali na ang ginagawa ninyo. Diba sabi doon, the Israelites did evil to the Lord. And what is that evil? They forgot the Lord. Kinalimutan nila ang Diyos. Diba? So therefore, to get their attention, because God loves them, to get our attention, because God loves us, kinakailangan niya magbigay sa atin ng tough times. Through tough times, He will be able to get our attention. Kaya huwag po natin masabayin. We find the nation of Israel coming of a time of relative peace. Chapter 6, verse 1. Sabi po dyan, okay, ang Israel po naka-experience ng kasaganahan, peacefulness. Siguro, lahat ng mga anak nila nasa eskwelahan. Lahat ng mga bills nila nababayaran. Walang kulang sa kanila. Walang problema, walang gulo, walang away. Lahat po, they are living in a prosperous life. But the problem is, dahil po sa kasaganaang nararanasan nila, nakalimutan nila ang Diyos. May mga tendency na sa buhay po ng tao, napaka-prone po natin. Wala pong exempted. Kapag nakakaranas po tayo ng kasaganahan sa buhay, kapayapaan, parang walang problema, minsan hindi na natin naaalala may Diyos. Di ba? May mga tendency na hindi na tayo tumatawag sa Diyos. Bakit? Kasi nandiyan na lahat eh. Provided na lahat. Nasa atin na lahat. It tends to happen to us all in such time. Israel forgot God. And it could happen to us when we are experiencing prosperity in everything in our lives. There is a tendency na makalimutan din na natin Diyos. They became self-sufficient. Sinasabi nila sa sarili nila, hindi na natin kailangan ng Diyos. Bakit pa? Nasa amin ang lahat eh. Ano sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 11? Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgment and His statutes which I commanded thee. Ano sabi dyan? Nire-remind po tayo always to remember God and obey all of His instructions. Eh yun po ang kinalimutan ng Israel. Kaya anong gagawin ng Panginoon? He shook things up by rousing an enemy against them to show them how hard life can be without God. Bakit po? Kinalimutan nila ng Diyos dahil sa kasaganahan nila, kapayapaan na naranasan. Ang sabi ng Diyos, huwag mo akong kalilimutan. Kinalimutan nila. That is a straightforward violation of God's commandment. Kinalimutan nila ang Diyos para po maalala muli ng Israelites, pinadakhan sila ng sandamukang na kalaban for 7 years. Pero hindi naman ang plano ng Diyos na 7 years eh. Bakit ganun tumagal? Makikita po natin kung bakit tumagal ng ganun. Hindi po nais ng Diyos na magdusa tayo ng sobrang tagal. Amen po ba? Amen. Hindi nais ng Diyos na makita na nagkakasakit tayo araw-araw. Sino pong ama o magulang ang nanaisin na nakakaranas ng hirap ang kanyang anak? Hindi po ang sakit niyan sa puso. Sabi po ni Andrew kagabi sa magpakailanman, tinitingnan ko lang ang aking asawa. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mukha, tumutulo ng kanyang luha. Dahil alam niya,
kung ano yung hirap at sakit na nararamdaman ng kanyang asawa. Hindi masabi, hindi ma-stress. Bakit? Dahil tulala, comatose. Di ba? Kaya po sinasabi dito sa atin ng Panginoon, gumagawa siya ng Diyos, gumagawa ang Diyos ng paraan para gisingin tayo, para kalabitin tayo, para paalalahanan tayo. In the Bible, in Judges chapter 6 verse 1, says that the Israelites did what was evil in the sight of the Lord. So the Lord handed them over to Midianites. And it took 7 years for them. You need to know that the Midianites were extremely powerful and oppressed the Israelites' mercilessness. Kung titingnan po natin ang kasaysayan, gaano po kalupit ang mga Midianites. Mga masawa pa sila sa hayop, mga barbarian. Hindi nila kilala ang Diyos eh. Mga pagan. Siguro pagpunta nila ng Israel, nilalaslas yung mga liit ng mga lalaki. Nire-rape yung mga babae. Yung mga bata pinapatay. Yung mga hayop nila kinukuha lahat. Lahat, walang ititira. Kapag hindi na kanila kayang dalhin, sinusunog nila. Hindi nila kayang dalhin sa kanilang lugar, yung may iwan, susunod nila. So sa panahon na darating ang mga Midianites, tulad na sinabi kanila, alam na nila. According sa Bible, dinescribe doon, kapag darating ng Midianites, they came like a locust. Ano yung locust? Mga grasshopper. Isa mga taga-Cotabato ka ng mukha ng locust. Nakatilaw na kulami, di ba? Okay lang yung kaunon, hindi yan lokong gamay na. Pero kung dalhan na kayo, lupa niya. Kung maalala niyo yung plague of the locust, yung panahon na tinawag ng Diyos si Moses, sabihan si Pharaoh, let my people go. Yung pagtanggi ni Pharaoh, isa sa mga plague na binigay niya, yung plague of the locust. Dumating locust, dumilim, sobrang dami. Metaphorically, yun ang describe dito. The Midianites and the company came like locusts. Ibig sabihin, sobrang dami. Imagine 135,000 Midianites. I-compare natin sa mga Israelites na mga lalaki. Kaya ba nila labanan? Hindi. So instead na harapin nila, iiwan na lang nila dahil sabay-sabay na silang takbo, papuntang bukid, tago ng mga kuweba. They always fear their lives for 7 years. Diba? How many times have hard circumstances to us and we never stop to ask what God is planning for us in those circumstances? May mga panahon, ang tao, kahit naharap na sa mga pagsubok at hirap sa buhay, hindi pa rin nila matawag ang Panginoon. Di ba? Kaya nga sasabi, ang tanong, bakit tumagal na sa 7 taon? For 7 years, kasi ganun katigas ang ulo ng Israelites. Dapat una pa lang, tumawag nila sa Panginoon. Pero hindi. Second year, okay lang. Kahit hirap na sila. Third year, fourth year, fifth year, 7 years. 7 years. Ang sakit. Diba? Pinatagal nila ng ganun bago sila tumawag sa Panginoon. Why? Kasi akala nila, after that, ang magiging okay na rin ang lahat kahit hindi sila tumawag sa Diyos. Diba? Kung ang lahat daw ng bagay nasa tao, kampante na. Okay man ang akong health. Okay man akong kaptangan, okay man ako, o naman ko edukasyon, professional man ko, o naman ko yung negosyo, nag-eskwela man ako mga anak, mabayaran man ako ito ng bills, so sa paman. Sabi ni Jesus Christ, even you gain the whole world, but you lost your soul, it profits you nothing. Wala kang makukuha. Sinabi pa ng pinakamatalinong tao o nilalang sa buong mundo, vanity, vanity, everything is vanity under the sun. Wala'y pulos. 35 times sinabi ni King Solomon, wala'y pulos ang tanong butang na makuha mo sa kalibutan kung kalintan mo ang Ginoo. Amen po ba? So does God cares for them? Yes. And because God cares for them, He need to get their attention. And to get their attention, God used tough times. Diba? To realize that they forgot God. Secondly, God uses chastening to get their attention. God used chastening to get our attention. May isang bata pinalo ng papa sa puwet. Sukayo. Siyempre sakit. Hilak o kusog ang bata. Grabe iyak niya. So, sa sobrang iyak, siyempre, kinuha ng papa. Tapos kinarga niya dito, pinanlong niya, sabi niya, o tigil na, tigil na, tigil na.
Pinalo lang kita kasi mahal lang kita. Tandaan na pinapalo kita kasi mahal kita. Okay, tahan na. Tapos binaba niya yung bata, tumayo siya, tapos paglakad. Mga dalawang hakbang, may naramdaman niyang may pumalo sa puwet niya ng malakas. Paglingon niya, galit na galit siya, nakita niya yung anak niya na may hawak ng pamalo. So kukunin niya sana, biglang umiti yung bata, sabi niya, I love you too, Papa. I love you too, Papa. Siyempre, sabi, pinapalo kita dahil mahal kita. So pinalo niya yung papa niya, and I love you too, Papa. Pero hindi yun ganun na sinasabi ng Biblia. Sa correction. Okay? Sa chastening. Ano bang ibig sabihin ng chastening? Ang chastening po, meaning to say, to correct by punishment or suffering. Amen? To discipline if one committed iniquity or sin. Yan po yung Bible definition ng chastening. In 2 Samuel chapter 7 verse 14, sinabi doon ng Panginoon, I will chasten him with the rod of man. Okay? Pinapalo po tayo ng Panginoon sa mga panahon na nakakalimot tayo. Ginagawa niya po yung pagpapalo para makuha ang ating atensyon. Hindi yung ginagawa ng Panginoon dahil gusto niya lang. Sinabi rin po, malinaw sa Proverbs chapter 3 verses 11 to 12. Meron po yung parallel verse dyan sa Hebrews chapter 12 verse 5 to 11. Kung gaano po ka-importante ang pagpapalo na ginagawa ng Diyos. Bakit mahalaga ang pagpapalo? Because through scolding, through chastening, the person who is doing wrong will be able to come to their senses. Ay, mali pala ang ginawa ko. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang masita, huwag mong masamain ang pagpapalo na ginagawa ng Panginoon. Dahil yan ay para sa iyong kabutihan. Dahil walang ama na gugustuhin na makita ang kanyang anak na gumagawa ng masama o ng mga bagay na hindi kaayas-ayas sa kanyang mata. Hindi po ba? Sabi po ng isang evangelist, si Charles Spurgeon, the Lord does not permit His children to sin successfully. Hindi po papayagan ng Diyos na maging successful tayo sa paglimot sa Kanya, sa pag-disobey sa Kanya, sa pagiging unfaithful sa Kanya. That is why He is so concerned sa bawat isa sa atin, kaya ang ginagawa niya, through chastening, kukuhanin ang ating atensyon. God gave us freedom. Binigyan po tayo ng Panginoon ng kalayaan. But it doesn't mean that we will use this freedom to do something wrong against Him. Diba? Malaya po tayo. Hindi po tayo mga preso ng Panginoon. Hindi po. In God, there is freedom. Amen po ba? May kalayaan. Pero ang Diyos po ay hindi permissive na parent. Hindi po siya permissive na okay lang. Kung gawin mo to, kahit hindi maganda, okay lang. Nandiyan ka pumunta. Kung gusto mo, okay lang sa akin. Hindi. Diba? He will not allow His children to do what they pleases to do. Okay? Judges chapter 6 verses 1 to 6, it tells us to make Israelites realize that they forgot the Lord, God subjected them to the rage of their enemies for 7 years. Para po ma-realize ng mga Israelites na nakalimot na sila sa Diyos, anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya po dyan, and I bring the Midianites to strike them for 7 years until such time that they go back to their senses. In Judges chapter 6 verse 7, ano nangyari after 7 years? And it come to pass when the children of Israel cried unto the Lord because of the Midianites. You see? After 7 years pa sila nakarealize na nakagawa pa kami ng mali. So yun lang yung time that they cried out to the Lord. Panginoon, tulungan mo kami. After 7 years, ngayon, ang sagot doon sa tanong ni Gideon, nang tinawag siya ng Panginoon, sabi ni Gideon, does God really cares for us? Nakuha na ang sagot. Yes, He cares for them. And because He cares for them, ayaw niyang malulong sila doon sa kasalanan, He chastised them. Pinalo ng Diyos sila sa pamamagitan ng kanilang mga kalaban. Just like as parents, we discipline our children if they make mistakes so that they will be able
power to discern what is right because we love them. Ginagawa natin ito dahil pagpapakita po ito kung paano po natin kamahal ang ating mga anak. Ayaw po natin silang maligaw ng landas. We do not tolerate them. We scold them. That's how concerned we are to them. Katulad po ng ating amang nasa langit kung gaano po siya ka-concerned sa mga Israelites, kung gaano po siya ka-concerned sa kanyang mga anak hanggang sa kasalukuyan. Kaya huwag po natin masamain ang pagpapalo ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit ginagawa niyan? Kasi napaka-protective ng Panginoon sa atin. He is a very protective God, protective Father. And in fact, na-mention ni King David in Psalms chapter 23 verse 4. Di ba? They run and they stop, they comfort me. Bakit may run and stop ang shepherd? Bakit may hawak na tungkol at pamalo? Para saan yun? Hindi lang po yun para sa mga wolf na gustong lumusot sa mga sheep. Para rin po yun sa mga sheep na gustong lumabas ng sheepfold. Para po yun sa mga tupa na makukulit na gusto ng labas papunta kung saan. Makikita niya ang isang tupa, kukunin niya, papaloy niya, pasok. Dahil sa pamagitan po ng tungkod at pamalo ng Panginoon, dun po natin mararamdaman kung paano na tayo kino-comfort. Di po ba? Kahit nga po nagkakamali pa pipiliin ng Diyos na iwanan yung 99 para hanapin lang po yung isang nawawala. Ganyan po ka-concern ng Panginoon sa atin. Diba? Kasi may mga tao, may mga anak ng Diyos na kahit gaano ka paulit-ulit na paluin sila, ganun pa rin ang gagawin. You see, Israel had experienced already 43 years of suffering. Before pa po sa Midianites, nakaranas na po sila 43 years ng paghihirap. Okay? From different nations before sa Midianites. God delivered them again and again. Paulit-ulit suffering. Paulit-ulit sinasako. Pero paulit-ulit pa rin po silang nililigtas ng Panginoon. But they keep on disobeying God. They live their lives compromised with the pagan. They crave on their hidden idols. Paulit-ulit. They never learn their lessons. They keep on doing what God prohibited them to do. They disobeyed God's commandment. They forgot God. And to get their attention, God chastised them sa pamamagitan ng mga Midianites. In Proverbs chapter 3 verses 11 to 12, God said that He loves us so much. That is why He wanted us to be kept inside His fold. Ayaw na po tayong madumihan. Ayaw na po ang mga anak niya ay mapariwara. Ayaw na po na ang mga anak niya ay mabuhay sa tinatawag nating kadiliman. Diba? Meron bang anak ng Diyos na tinawag mula sa dilim, tapos babalik muli sa dilim? Hindi po yan ang intention ng Diyos sa buhay natin. Okay? Chastening is the evidence of God's hatred of sin. Take note, God chastise us, pinapalo niya tayo, okay? Tulad ko na sinabi ko sa inyo kanina, hindi dahil gusto niya, dahil hindi nasisiyahan siyang paluin tayo. Pinapalo niya tayo, didisiplina niya tayo, para sa ganoon, malaman natin na ang bagay na ginagawa natin ay mali sa kanyang harapan. It assured us that we are truly His children. Kasi kung hindi po gagawin ng Panginoon ng pagpapalo, matatawag po ba natin ang sarili nating anak ng Diyos? Hindi. Tayo po yung mga bastardo. Are we bastard? No! We are sons and daughters of God. Amen po ba? And therefore, we should not reject God's chastening because that is the second way that He gets our attention. Third and last, God uses rebuking to get our attention. Ano yung una? God uses tough times to get our attention. Second, God uses chastisement to get our attention. Third and last, God uses rebuking to get our attention. Ano yung salitang rebuking? 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Pinapalahanan po ni Apostol Pablo dito sa kanyang sinulat si
Timoteo. Hindi lang po si Timothy, pati po tayo lahat. Di ba? He is reminding us that the only dependable source of truth, wala na pong iba, ang salita ng Diyos. Do we love the Word of God? Do we love the Word of God? Do we heed His Word in our heart? Because in doing so, heeding God's Word in our heart will help us to what? To refuse doing things na hindi po kaaya-aya sa mata ng Diyos. Amen po ba? Yes, thy word, your word I hid into my heart so that I will not sin against thee. Dahil po, hindi yan ginagawa ng mga Israelites. Paulit-ulit silang sinasabihan ng Panginoon. Paulit-ulit din po silang nagtatakot ng kanilang mga tenga. Even most often, even some Christians tend to doubt and question God. Kahit alam natin yung mga salita ng Diyos ay kapani-paniwala, totoo, na dapat tanggapin. Dahil yun po ang revealed will at purpose ng Diyos sa buhay natin. Kung gusto natin malaman kung ano ang layunin at naisin ng Diyos sa buhay natin, go to the Scripture. Hindi po tayo magbabasa ng horoscope. Hindi po tayo magbabasa ng mga magazine, manonood ng mga TV, magbabasa ng kung ano mga self-help book para malaman natin ano yung maganda para sa buhay ko. Hindi. Only the Scripture is the Word of God na binigay po ng Diyos para sa atin, para maging guide po natin kung paano natin patatakbo ng buhay natin kasama niya. Naintindihan po natin? Trust the Word of God. Huwag po tayong gumaya doon po sa unang tao sa Garden of Eden. Alam niya kung ano yung utos ng Diyos. Genesis chapter 3 verse 1. Tinanong ng serpente si Eve. Ano ba ang sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, huwag namin kakainin yung bunga ng puno na nasa gitna ng Garden ng Eden. Ano ang sinabi ng serpent? Sinabi ba talaga yan ng Diyos? Did God say that? Ano ang ibig sabihin niya? Ano ang indicate ng salita na yun ni Sir? Sinabi ba talaga ng Diyos yan? Kung ang pakikinggan mo, yung sinabi ng kaaway natin, ibig sabihin, ano yan? Itinatanim niya sa isip at puso natin na mag-doubt tayo sa salita ng Diyos. Kung yan po ang pinakikinggan natin, so we must keep on trusting His Word because it is profitable for doctrine. Amen? Only the Word of God will help us hold on for what is right. The Word of God is profitable for rebuking. Ibig sabihin, tutulungan tayo nito para malaman natin kung ano yung tama at iwasan kung ano yung hindi tama. It is profitable for correction para manatili po tayong laging tama sa harapan ng Diyos. It is profitable for instruction in righteousness para po mabuhay tayo ng tama sa harapan ng Panginoon. Do we want to live righteously in the sight of God? Do we want to be blessed by God? That in spite of our difficult experiences and tough times sa buhay natin ngayong panahon, we can rest assured that God is true through His Word. In Judges chapter 6 verses 7 and 10, nagpadala po ang Panginoon ng isang propeta para sa mga Israelite para i-remind sila. Again Judges 6, 7 to 10, nagpadala ang propeta. Kasi, di ba, na-realize nila for 7 years, hirap na kami. So they call upon God. Now, nagpadala ng propeta ang Diyos, telling Israelites, you know what? Nangyari ko sa inyo because of your disobedience. Nangyari ko sa inyo dahil kinalimutan niyo ng Diyos. Pero take note hindi lang po ito yung first time na nagpadala ng Diyos ang mensahe sa kanila para i-remind sila. In Judges chapter 2 verses 1 to 15, nagpadala na po ng anghel ang Diyos para i-rebuke sila sa kanilang ginagawa. Di ba? God sent an angel to Bochim to reprove the Jews of their sin. Pero hindi po rin sila nakinig. So just like our parents who keep on nagging on us to wake up us from slavishness. Tulog at pa tayo sa bed. Maririnig natin yung bunganga ng nanay natin, paulit-ulit, saan ka? Sige, ilang sang ng imong lawas diya sa bed. Ayaw magbangon. Pag nag-strike na namin ina ng mama, hinahinay na ng tindog, baliktad yung mangyari. Ayaw na bangon diya. Bangon din ka. Tulog lang diya. Hindi na matulog. Maghilo na ka. Ayaw pagbuhat ang mga bulaton sa balay. Naglumaag na ka. Ginagawa mo na yun, yung kabaliktaran na sinasabi
pamamagitan ng kanilang kalaban. God reminded the Israelites of His goodness and mercy for their exodus from Egypt. He reminded them of His generosity in the wilderness. He reminded them from protection against their numerous enemies. In the same manner, He rebuked us to return to our senses with His word. Kapag po nagre-rebuke ang Panginoon sa mga bagay na nangyayari at nagaganap sa ating buhay, straightforward ang salita ng Diyos, amen po ba? Kasi po may mga anak ng Panginoon na ayaw tanggapin yung rebuking. Kapag sinabi po natin rebuking, yung po yung correction through words. Ang harsh naman ng salita. Hindi na ako madawat. Di ba? Yan po yung sinabi nito sa aklat ng Hebrews. The Word of God is like a two-edged sword. Para po siyang espada na may dalawang talim. Na kapag tumusok po sa katawan, talag na talag. Ramdam na ramdam. Di po ba? So dapat po nating tandaan that rebuking from the Lord is very important to everyone, to all of us, His children. Para po Para po sa ganoon, malaman natin kung tama pa ba po ang ating ginagawa sa ating mga buhay. Kinakailangan po ang mga pananalita mula sa Panginoon para po sa ganoon, mapanatili natin yung ating pong testamento bilang kanyang mga anak. How can we say that we are children of God if we are living differently? Di po ba? Kung iba po yung buhay na naranasan, paano po sasabihin ng mga Israelites that God is with them? Kung ang buhay nila, kabaliktaran na nakikita. Nakikiuyong sila sa mga pagans. Ginagawa nila yung pagkuha ng mga idols tulad ng mga kaaway ng bansa. So, ano ang difference between them and the pagan nations? Wala. So, doon nagalit ang Panginoon. Di ba? So, they need rebuking. Sa atin po ngayon, para po isang kaibigan yan. Kapag ang kaibigan mo, kunyari, nakita mo may muta sa mata, ano pong gagawin mo? Papabayaan mo lang ba siya na maglakad na meron siyang dumi sa mata? Lalapitan mo siya, sasabihin mo, Brad, sis, Berts, may dumi ka sa mata. Diba? Kasi kung may iba pa makakita niya, mapapaya siya. So kung kaibigan ka, you will be concerned about him or her. Okay. Hindi siya magalit, pero huwag mo lang gawin sa public. Pag may bagay na hindi maganda na nakita ka, yes, open rebuke is better than secret love. Diba? But do not do it in public. Gawin po natin yan sa tago. Bilang kaibigan ng mga Diyos, we are the friends of God, diba? Kaibigan po tayo ng Panginoon. Hindi po niya ito-tolerate kung ano po yung nakikita niya sa atin. He will rebuke us and will keep on rebuking us so that we will be able to find our lives faithfully and obediently serving the Lord. Because we are His child. We are His children. We are the sons and daughters of God. Kinakailangan po natin yan. Rebuking is the only way Jesus did in order to call their attention. Revelation chapter 3 verse 19, sabi po niya, as many as I love, I rebuke and chastise them. Be zealous therefore and repent. Yan po sinabi ng Panginoon. We found a friend in Jesus. And as a friend, He loves us so much. And because He loves us, He will rebuke us. So we should accept this rebuking. Amen po ba? Tanggapin po natin. We would like to live our lives in a peaceful manner. Sa kasaganaan, tanggapin po natin kung ano yung paraan ng Diyos ng pag-call ng ating attention. In conclusion, the Israelites cries out to the Lord for help. Only when their peaceful and prosperous living were reached. Tumawag lang po sila sa Panginoon. Noon lang po panahon na yung kapayapaan at kasaganaan kinuha ng kanilang kalaban. Yun lang yung tanong. Tumawag sila dahil wala na sila. Walang-wala na sila. Tulad po ng maraming Kristiyano at mga anak ng Diyos ngayon. Tumatawag lang po tayo kapag nasa gitna na po tayo ng kahirapan. The Israelites waited for 7 years of affliction before asking God. Bakit? Because they are thinking that there are other ways to find aside from God. 7 years? Kasi
Kasi naghahanap pa po sila ng ibang daan, ng ibang paraan. Nang nakita nila wala nang daan ibang paraan, after 7 years, doon po sila tumawag sa Diyos. Marami pong mga Kristyano at mga anak ng Diyos sa panahon na to, ganun din po ang ginagawa. We always try to find a way to solve our problems. Kaya alam naman natin na ang Diyos lang ay may kakayahan na resolbahin ang problema natin. Pero pag hindi na kaya, ang nangyayari, we always go to our last resort. Ibig sabihin, God is always our last resort. Kasi kung first resort pa siya ng Israelites, first pa lang na paglusog ng Midianites, Lord, help us. Pero hindi. Kung talagang ang Panginoon ang una sa ating buhay, first pa lang po ng pagdating ng problema sa buhay natin, hindi na natin hihintayin ang 1 week, 3 weeks, 7 months, 1 year, 7 years para tumawag sa Panginoon. Right now and then, when you experience something in your life, call upon God. Amen po ba? Tawagin natin ang Diyos. The Israelites doubted His concern. Even God Himself proven His faithfulness and mercy towards them again and again. Nag-doubt sila sa Panginoon. Pero every now and then, di-prove sa Ginoo kung saan siya kamaayo, ka-faithful, kamatinudanon sa ilaha. Pero hindi pa rin po sila nakinig. Katulad din po ng maraming Kristiyano at anak ng Diyos sa kasalukuyan. We have experienced God's faithfulness and goodness, pero nagiging obedient at nagiging unfaithful pa rin tayo sa Kanya. Ngayon, balikan po natin yung first trust issue ni Gideon. Does God really cares about us? Sagutin po natin, does God really cares about us? Hindi po yan ang tamang tanong. Tanungin po natin ang sarili natin. Do we really care about God? Do we really care about God? Kasi kung nag-care po tayo sa Panginoon, we will treat all of these ways of God, okay, na tama, para gisingin po tayo. Sometimes, ginagamit po ng Panginoon ang ibang paraan para po i-call ang our attention. Ang pinaka-common po, He call our attentions to tough times. He call our attentions to chastening. And He call our attentions through rebuking. Pero after po nan, bababa po siya para tulungan tayo. Yan po ang ginawa niya. He brings tough times sa Israelites. He chastised them. He rebuked them. Pero in verse 13, bumaba po siya para iparamdam sa mga Israelites that in spite of their wrongdoings, in spite ng paglimot nila sa Panginoon, in spite ng pagiging unfaithful nila, nandyan siya para tulungan sila. Sa paanong paraan? He called Gideon to stand and help the Israelites against the enemy. Okay? Sa panahon na to, kahit nakakalimot tayo, kahit meron ng mga callings na ginamit ng Panginoon, still, we keep on refusing on answering God. Sabi po ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures. He speaks in our conscience. Pero pag hindi po natin naririnig ang kanyang bulong, hindi po natin naririnig ang kanyang salita, sisigaw na po siya sa pamagitan ng mga sakit na mararamdaman natin. Para sa ganoon, talagang marinig natin siya. Di po ba? Kinakailangan niya ng megaphone para makinig po tayo sa kanyang tawag. In ending, when tough times come, instead of looking at them as if God is punishing you, try to see them as God's gift of grace to all of us. Do not consider tough times, chastening and rebuking of God as punishment. Amen? Wag po. Tingnan po natin ang other dimension niyan. He is doing this to call our attention and let us see it as God's gift of grace to all of us. That's how God loves us. That's how God is so concerned about us. Brothers and sisters in Christ, ano man po pagsubok sa buhay na pinagdaraanan natin? Gaano man po kabigat? Ano man po yung gaano pang katindi ang mga pangailangan natin? Huwag po natin kalimutan na may Diyos. Naghihintay lang po siya na tawagin siya.
Tulad po ng isang babae na nasa banig ng sakit for how many years. Wala pong lunas ang kanyang sakit. Ginawa niya ang paraan para makalapit na po kay Kristo. Mahawakan ko lang yung pinakadulo ng kanyang damit. Gagaling ako. Diba? Ganyan po ang gawin natin. Huwag po tayong lumayo. Hawakan po natin ang Panginoon. Huwag po natin siyang kalimutan. Huwag po tayong tumalikod sa Kanya. To God be the glory and God bless us all. Magsitayo po tayo lahat. Let us pray. Our great God and loving Father, salamat po Panginoon Diyos sa iyo pong bigay sa amin ng mga salita. Thank you, O God, because through your word, meron po kaming na-realize sa buhay namin bilang iyong mga anak. Na tulad po ng mga Israelites, may mga times po sa buhay namin na medyo lumilihis na po kami ng dadas. Nakakalimot na po kami sa iyo. Na kung saan hindi na po namin minsan nararamdaman yung kagalakan ng pagsamba, ng paggawa ng iyong kalooban. Lalo-lalo na po sa iyong mga misteryo. Lord, thank you for reminding us this day, this morning, O God, na ano man po ang dumarating sa buhay namin, hirap man po yan, dusa, mga pagsubok, sakit, kawalan, and anything, O God, in the forms of tough times, chastening and rebuking. Na-realize po namin these are the ways na ginamit po, O God, just to call our attention. Na kung saan kailangan po namin lumingon ulit at makita na nalalayo na kami sa iyo. Lord, at this very moment, O God, we are asking you, we are praying, Lord, please strengthen us, your children, dito po sa iglesia ito. Hinihili po namin, Panginoon Diyos, na sa gitna po ng mga pagsubok sa buhay, nawa makita pa rin kami na aktibo, masaya na ginagampanan ng mga bagay na dapat po namin gawin for your glory and honor. Lord, we pray that you will be able to give us enough courage to face all the challenges in our lives. And help us recognize, Lord, that without you we are nothing. Help us, Lord, to know and to realize that the only meaning of living is to be with you, O God. At ang malayo sa iyo, Lord, ay isa ng pagdurusa. Kaya po, O God, we are asking you na ang bawat anak mo po na nakatayo ngayon dito sa harapan mo ay yung po sana pagpalain. Kasama po ng aming mga pamilya. Kasama po ng aming mga kapangiran sa iglesia ito. Kasama po, Panginoon Diyos, ng lahat ng mga individual na mga anak mo sa iba't ibang mga iglesia, O God. We know, Lord, that we are living in a difficult times, and in the midst of this, O God, ikaw po ang dapat natin tawagan. Lord, help us. Control our lives. Please, Lord, we are earnestly calling your name. We are asking you. Please strengthen us, O God. Bless us spiritually. Give us strength, O God. Pagpalain niyo po kami, Panginoon Diyos, sa aming mga gagawin, lalo-lalo na sa mga darating na araw, ngayong pong bagong linggo. Lord, help us sa aming mga works, sa aming mga gawain para po sa mga source of income namin, sa aming pong mga estudyante na nag-aaral. Lord, i-bless mo po sila, bigyan mo po ng mga knowledge and wisdom. Sa lahat po ng mga nanay, Lord, tulungan mo po sila na magawa ang mga daily tasks, Lord, sa kanilang mga tahanan. Sa lahat po ng mga tatay, Lord, na nagtatrabaho, Lord, bigyan mo po ng sapat na kalakasan. Lord, sa mga may sakit, Panginoon Diyos, dinadalangin namin ang kagalingan, lalo-lalo na po sa aming Pastor Jude. Lord, let your healing be upon him, O God. Bless
His family, Lord, lalo-lalo sa pangangailangan nila. Sa ano pa mga material na bagay, Lord, we know na hindi ka po mauubusan ng pagpapala towards them. We pray, Lord, for total recovery ni Pastor Bill. Heavenly Father, sa paglisan po namin sa tahanan nito, lilisan po kami, alis po kami dito physically, but Lord, in spiritual, bind us together. Let your Holy Spirit always ignite our hearts with joy, with thanksgiving, O God, and with faith and trust na hindi po kami magdadalawang isip na tawagin ka sa aming mga buhay. Lord, thank you for everything. Thank you for listening. Thank you for forgiving our sins. Through the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who reign forever and ever, we ask and pray all of these things. Amen and amen. Magsiupo po tayo.